Yo! Si Erwin ito sa phishing sigbit. Isang maliit lang na adjustment, malaki ang epekto sa phishing natin. Kung ayaw mong mangyari din ito sa'yo, ay panoorin mo itong video. So ito nangyari guys. Pagkas kong ganun, lumipad yung switch heater. Ano kaya nangyari doon? So chinek ko yung aking line. Bugbog sarado yung line. Talagang ano siya, ang daming gas-gas. The next night, pagbalik ko, ganun din ang nangyari. Lumipad ang lure ko. Akala ko, yung may problema is yung braid line. Kaya tinapon ko yung braid line, pinalitan ko ng bago. Ikatlong gabi guys. Ganun pa rin. Ano ba yan? So talaga nawala ako ng pag-asa. Sabi ko, nako. Pag uwi ko sa bahay, chinek ko isa-isa. Pinaikot ko yung leather line. Leather line, yung braid line sa mga guide. Sumabit sa una pa lang, sa taas pa lang. Sumabit na kaagad yung braid line ko. Nagasgas, naputol. Nakita ko na doon pala. Yun yung problema. Tapos sinearch ko sa internet, ganun nga nangyari din sa iba, ganun din nangyari sa kanila. Ngayon, inalam ko kung anong problema. So, ang problema ito ba? So, kasi nasasabit ito, yan, baka pagsabit niya, napuputol yung nagagasgasan yung braid line kasi nasasabit. So, nung pangalawang gabi na yun, tinanggal ko yun, dito, tinanggal ko. Wala naman. Ito yung mistake ko, idol. Pag every time na tapos na ako ng fishing, hinahayaan ko yung swivel. Hindi ko tinatanggal yung swivel. Nababangga siya. At minsan nga, sumushoot ito sa ring guide mismo. So itong metal, every time na na-shoot siya, ganun, ginagasgasan niya ng ginagasgasan yung ceramic. So dahil gasgas ng gasgas yan ng gasgas, yun, nasira yung ceramic. So ito yung lesson na natutunan ko na kinakailangan pag uwi talaga or after ng fishing, kang talagang tanggalin yung swivel. Kasi ako patamad. So hindi ko na tinatanggal. Pero beginner mistake natin na hindi lang, konting lang talaga yung lesson natin. Konting ayos lang sana. Hindi masisira yung guide. Konting lang yan changes doon sa system. So kada uwi lang, tanggalin lang. Ganun lang, putulin lang. Dahil doon sa maling practice na yon, ilan yung nawala sa akin, pero hindi naman natin natutunan yun kung hindi natin may experience, diba? So yun yung nangyari guys. Kaya napabili ako ng bagong rod. Hindi, try muna natin itong Jolty. So ano-ano pala ang mga pag-iingat na dapat natin gawin pag tapos na tayo. So una, talagang kailangan natin tanggalin yung swivel. Pangalawa, huhugasan mo ng tubig na fresh water. Yung iniinom natin, dala natin na iniinom na tubig. Tapos, pangatlo, papatuyuin. Papahiran natin ng panyo, tissue, para hindi doon yung asin. Lalo-lalo pag nasa sa dagat or sa estuarine ka nag-fishing. Pangapat, ilalagay natin sa kanyang case para hindi matumba at hindi masira yung, especially yung tip. So yun yung ating tip pagkatapos natin mag-fishing. Ma-protect natin, ma-maintain natin yung ating fishing rod. Yan, dito tayo. Nagsusnow pala. Umuulan ng snow. Kasi pag nasira yung rod natin, maliban sa ipaparepair natin, at o kaya naman ay papalitan natin ng bago, so matitigil yung fishing mo. Kung bibili ka man ng bago, ipaparepair mo, ilang araw kang magiging kaya mas tipid pa rin kung iingatan natin yung ating rod. Konting changes lang sa ginagawa natin. Mga maliliit na mga bagay, pero malaki yung impact. Ay, nasabit. Naputol. Lumipat tayo dito sa Yagochi sa left side. Kasi nandito yung kaibigan ko. Pison guys. Pison. Natanggal. Sayang guys, natanggal. Ayan.
pag ano ko, pagcast ko dyan, oh. Aya. Sayang yun. Kuroday. Gumana na yung... Ah! Dito muna tayo sa kajiki natin, grams. So, dito tayo. Kasi kanina nandyan. Hindi natin nakuha. Yun, no? Yung isang angler may nakuha siya. Kuroday din. Ang na-realize ko dito sa nangyari sa akin na una, lahat tayo nagkakamali. Especially pag beginner tayo, nagkakamali tayo. Kaya maging ready tayo. So kahit ano pang aral natin, yung iba doon hindi natin malalaman, hindi tayo matututo kung hindi tayo nagkakamali. Kaya normal lang na magkamali. At pangalawa, na may sistema talaga yung fishing. Kaya kung relate ka dito, mag-subscribe ka dito sa ating YouTube channel. So guys. So hindi ko na-drag kasi nagbibideo ako. Yeah. Yan guys, oh. Karpa. Hindi natin na-drag. Yeah. Ano yun? Try natin guys. Parang meron na. Isa pa palang tip guys na ano para hindi masira yung fishing rod is kailangan alamin mo kung ano yung limit ng iyong rod. So ilang grams ng lure ang pwede niyang gamitin. So yung una ko ay 7 to 35, 7 grams hanggang 35 grams. Ito naman ay 6 grams hanggang 28. So dapat hindi ako magkakas ng lure na mas mabigat. Kung beginner ka pa sa lure fishing, sana ay nakatulong ito sa iyo. Para sa iba pang mga lure fishing tips para sa ating mga beginners, make sure na i-follow mo ang Fishing Sigbit. Ito si Erwin na nagsasabi na ang fishing ay napag-aaralan. Fish on. Fish on.